din po sa kanila. So, merong book no na Five Love Languages na sinulat ng isang church leader. Isa siyang pastor, isa siyang leader sa church, and itong libro na to sinulat niya for people to be able to understand paano ba tayo nakaka-experience ng love. So, basically, ang kanya pong sinasabi ay bawat isang tao merong kanya-kanyang language kung paano nila naiintindihan yung pagmamahal. Right? Meron daw mga tao na mas nararamdaman nila yung love through words of affirmation. Meron naman yung iba, mas nararamdaman nila yung pagmamahal sa quality time. Yung iba naman, receiving gifts. Okay? Yung iba, acts of service. Yung iba naman, physical touch or physical presence. So, iba-iba yung mga lengguwahe natin. And bakit importante na malaman kung ano yung lengguwahe ng isang tao? Especially if you're in a relationship. Especially when you are with your family. Even sa workplace, mahalaga to. Even sa, of course, sa church. Sobrang importante din nito. Bakit? Bakit siya lalong mahalaga? Lalo na sa mga tao sa church. Tingnan natin yung John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi dito, di ba, si Jesus na yung nagsalita. Sabi niya po, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Madaling sabihin yung love, pero mahirap gawin no? Mahirap siyang gawin kasi lahat tayo, meron tayong konsepto ng, oh, I love you, I love this person, I love my child, I love my family, I love my, kung ano mang mahal mo, sino mang mahal mo, no? Pero, pag tinanong ka, paano yun? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng love? So, pwedeng maging iba yung definition ng bawat isa patungkol dun sa topic na yun o dun sa bagay na yun na lahat tayo gusto nating ma-experience. Right? So, minsan may mga relationship na bakit hindi nagwe-work yung kanilang relationship even though nakita mo naman both people nag-e-effort naman sila sa relationship nila. Pero bakit parang hindi nagwe-work? Kasi pwedeng yung effort ng isa, hindi naman pala yun yung kailangan ng isa. Pero para sa kanya, binigay niya lahat. Tapos hindi nila maintindihan, binigay ko naman lahat pero hindi nag-work. Kasi pwedeng binigay mo lahat pero hindi yun yung kailangan. Para sa'yo, lahat mo na yun, pero doon pala sa tao na gusto mong iparamdam yung pagmamahal mo sa kanya, hindi pala yun yung lengguwaheng naiintindihan niya. So the language, knowing the language matters. Kasi yung language, parang kunyari, tayo lahat Pilipino, di ba? Meron po sa atin Bisaya, kami nila mama, Bisaya kami, taga Leyte. Meron mga Ilonggo, merong mga Nihongo, di ba? Japanese pala. Sa province ni Boy, Masbate ang salita. Parang Bisaya din no? O parang dati, alam ko sila Shider, Bisaya. Di ba? So, iba-iba tayong language. Afampangan. So, Kapampangan, si Pastor says. So, lahat tayo, iba-iba man yung ating pong mga lengguwahe, pero pinipilit nating intindihin yung isa't isa. Meron tayong mga tao na hindi mo na kailangan i-translate yung original mong language kasi yun din yung language niya. Meron namang iba, kanya nagtatagalog to, tapos nagbibisaya to. So, sinong mag-a-adjust, 'di ba? Kung merong isa na marunong magtagalog, magtatagalog na lang din siya para pareho kayo. Kung yung nagtatagalog naman marunong magbisaya, edi magbibisaya na lang din siya. Okay? So, bakit mahalaga para sa atin na magets kung ano yung language natin? Right? So, some people, sabi nga natin, words of affirmation. Ito yung mga tao na they really need yung encouragement through words. Kasi may ibang tao na sinamahan mo lang na-encourage na eh. Uy, salamat sinamahan mo ko. Wala ka pa sinasabi. Pero ito yung mga tao na gusto nila nandyan ka, pero may sinasabi ka din sa kanila. Okay? Ito na, meron namang iba, yung sa giving gifts na when you give them something, they really appreciate it kapag yung binigay mo is something special or something na pinag-isipan mo talaga, intentional talaga.
Yung iba naman, quality time. Kahit walang regalo, kahit wala masyadong mga parang binabati kung ano yung mabuti o kaning okay na ginagawa mo. Pero ang mahalaga sa kanya, quality time, deep conversations. Hindi lang siya basta affirmations. Kasi meron namang iba na ano eh, sagana sila sa encouragement, pero tamad sila sa deep conversations. Or wag natin sabihin tamad, parang ang negative eh. Pero parang hirap sila sa deep conversations. No? So may mga tao talaga na ganun yung kanilang wiring. Meron namang iba na acts of service sila. Ibig sabihin, pinaparamdam nila yung kanilang pagmamahal sa paraan ng paglilingkod. Okay? Pagtatrabaho. Minsan may mga tatay na yun yung love language nila. Tatrabaho sa tatrabaho, pero yung mga anak nila minsan ang hinahanap pala is sana mapansin naman ako. Sana makausap naman ako. Sana umupo lang kami minsan ni tatay tapos mag-usap lang kami ng malalim. Makilala niya ako ng husto. Something like that. Pero yun nga, dahil hindi magkapareho yung lengguwahe, nagkakaroon ng mga misunderstanding. Hindi nila nare-realize na hindi naman pala masama itong tao na to. It just so happen na hindi niya lang ma-express yung klase ng love na naiintindihan mo. Nagets niyo yun? So, so we are trying to bridge yung gap. We are trying to connect each other. Understand one another na, okay, ito pala yung kailangan niya. Kasi ito yung lagi kong binibigay, pero ito pala yung kailangan niya. Okay? Yung iba naman, physical touch or physical presence, di ba? So, ito yung mahag na tao, ito yung tropa mo na mahilig mag-fist bump or mahilig may sarili kayong handshake, yung mga ganyan. Kasi, na-appreciate niya talaga kapag may tumatapik sa kanya o kaya may yumayakap sa kanya. So, physical touch or physical presence. So, meron tong mga online tests or ano para malaman mo. Pero, pag tinignan mo lang din naman yung sarili mo eh, ngayon, habang pinag-uusapan po natin to, ano kaya yung love language mo? Nasaan ka kaya dyan? Ikaw ba yung tao na mahilig ka na ipagluto yung pamilya mo? 'Di ba? Ikaw ba yung tao na ma-acts of service? Feeling ko si V na acts of service to eh. Oo. Yung binibigay mo. Pero ang gusto mo, gifts. Affirmation. Words of affirmation. Oo. Talaga. O yun. 'Di ba? So, akala mo yun na pero hindi pala, no? So merong mga tao po na hindi nila hanggang ngayon hindi nila get sa sarili nila kung ano ba yung love na naiintindihan nila. So, because of that, laging merong mismatch doon. May mga relationships na hindi nag-workout or even it's prone to misunderstanding sa mga community. Kung saan magkakasama kayo, no? Hindi nagkakaintindihan yung mga tao, hindi nauunawaan yung isa't isa. Eh, ayun nga, dahil nga kasi, ito pala yung language niya, pero yun pala yung hindi natin nabibigyan ng pansin. Nung sinabi ni Jesus to, no, na a new command I give you, love one another as I have loved you, yung part pa lang na love one another as I have loved you, ang hirap na eh. Kasi pag tinignan mo kung paano tayo minahal ni Jesus, paano ba? Binigay niya yung buhay niya eh. So ibig mo bang sabihin, Lord, dapat ako mamatay para sa katabi ko? Ganun kabigat yung klase ng pagmamahal na to, which is, yun naman talaga. 'Di ba? You give yourself. You sacrifice yourself. Eh kasi yun yung definition ni Jesus ng anong klaseng pagmamahal yung dapat po nating binibigay. And sabi dito, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So itong pinag-uusapan natin po na to, it is bringing us to another level of loving one another. Kasi hindi na siya yung generic na loving one another. Yung generic in the sense na, okay, sinasamahan ko tong tao na to, yun yung love ko sa kanya, samahan na lang din kita. Kasi yun yung lang yung alam kong language ng love. Nagigets ba natin yon? So ngayon, when we are loving a person, we're loving communities or people that God brings into our lives, meron tayong ngayong responsibility to understand paano kaya na-experience ng tao na to yung love.
Paano kaya ako, no, dapat magparamdam sa tao na 'to ng pagmamahal para mas maintindihan niya o mas maranasan niya yung pagmamahal ni Lord. Naalala niyo yung verse, sabi ni Jesus, 'di ba, na self-sacrifice is the way. Self-denial is the way. Bakit napakahalaga nung verse na yon na kung saan tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus kung paano i-let go yung mga sarili natin? Bakit? Kasi yun yung tunay na definition ng love eh. If you are willing to get out of your way para dun sa tao na yun. If you are willing to let go kung ano yung gusto mo para sa gusto niya. Doon mo rin maintindihan, no, na okay, love ko na pala tong tao na to. Mahal ko na pala tong mga taong kasama ko kasi willing na ako mag-sacrifice for them eh. I'm willing to deny myself. Self-denial. Kahit ito yung gusto kong gawin, pero ito yung gusto nila, gagawin ko to kasi ito yung kailangan nila. And it is not being it's not not loving yourself anymore. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal yung sarili mo. What it only shows us, what it tells us is this. You are willing to give off of yourself. You're willing to sacrifice kasi naiintindihan na natin na meron ng unang nag-sacrifice for us. Nag-sacrifice na si Jesus eh. Meron ng ibang nagsasatisfy sa atin. Which shows us na yun naman talaga yung tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus eh. Hindi para maging entitled. Eh, kunyari, ngayong gabi, di ba? Nalaman nating lahat na si Ate Vina, ang kanya palang language is words of affirmation. So, ibig sabihin ba nun, lagi na lang i-demand ni Ate V sa atin na words of affirmation ako, dapat ganito kayo sa akin. No, it's good for us, it's important for us to know it, pero hindi yun para ibalandra niya yun palagi sa atin. Because in maturity, we understand na, okay, I'm here to love people. Yun yung turo sa akin, yung turo sa atin ng Panginoon, sa bawat isa po sa atin. Naintindihan natin, tinuturo sa akin to ni Lord, to love people, to care for people. No? Of course, napakahalaga that we have this love relationship with God. Yan po yung mas malalim na pag-uusapan natin ngayong gabi. It's not just about loving people, but it's really about understanding yung relationship natin kay God on a much deeper level in terms of our languages. Okay? Bakit? Of course, kasi si God, siya po yung author ng love. God is love. Right? God is love and siya yung totoong definition. Bakit? Kasi siya yung nag-design. Kung magtatanong ka ha, kung meron tayong dapat pagtanungan, Lord, ano bang ibig sabihin ng love? Kay Lord talaga tayo dapat magtanong. Hindi sa kung sinong tao, hindi sa kung sino lang kakilala natin, pero kay Lord dapat manggaling yung definition ng love sa atin. So I wanna show us tonight na bawat isa na love language na to, this is actually how the Lord also shows His love for us. Na sa bawat love language, doon natin nakikita, nararanasan yung closeness ni God, yung love ni God. So iba-iba po tayo. Wala pong one size fits all when it comes to love. Of course, there is a standard that is God, pero po hindi niya pinararamdam yung pagmamahal niya sa isang paraan lamang. Naintindihan po natin yon? Because God knows His children. God knows yung bawat isa po sa atin. So when we encounter Him, when we experience Him sa buhay po natin, iba't iba yung pamamaraan niya kung paano niya yon ipararamdam. Iba-iba yung pamamaraan niya kung paano natin yon mararanasan sa mga buhay po natin. Right? So are you ready to dive deep ngayon pong gabi, no? With this one. So tingnan po natin yung unang-una. Okay? So we understand that before the languages, bago magkaroon ng languages, meron munang love. Okay? So bago merong magsalita, andyan si God. He is there first.
And tayo po, we understand that we are made in His image. Itong love languages na to, lahat siya yung origin. Everything begins with God. Everything starts with Him. Right? We are made in His image. We understand that from the book of Genesis chapter 1. Okay? 1 verse 27. Tignan po natin yung verse na yun. Again, may mga Bibles po dito. Pwede natin i-open, pwede natin gamitin. Okay? So if you have your Bible with you, yan, maganda rin po that you open it together with us. Genesis chapter 1 verse 27. So 26 sabi doon, then God said, let us make human beings in our image, to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So verse 27, so God created human beings in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So in the image of God, kasama po doon yung pagmamahal ng kung paanong magmahal ang Diyos. Right? So maintindihan po natin that through our experiences, through yung mga bagay na nangyari po sa buhay po natin, minsan nag-iiba-iba yung definition natin ng love. That's why we have to go back to God. We have to go back to His image. What is the image? What is He trying to show us? What did He teach us patungkol sa mga bagay po na ito? Because He is the only one who can define what He designed. He is the only one who can define what He designed. He designed us. So siya lang makapag-define din how everything functions. Why are you made that way? Okay? So, sa atin po, no, sa mga bagay na naranasan natin sa buhay, minsan ang nangyayari is nag-iiba-iba yung paraan kung paano natin mahalin yung mga tao, paano tayo mag-respond sa mga taong sinusubukan tayong mahalin. So sometimes we create walls, we create our defenses, we create different kinds of defaults. Meron tayong iba't ibang default. Okay? And that is because mostly of our experiences. Paano tayong, yung upbringing, paano yung naranasan natin sa family, paano naranasan natin maybe sa school, o paano naranasan natin sa community. And then, we start to become something else. Our love starts to become something else. Okay? Pag mapansin nyo po yung mga bata, no, tinuturo sa atin sa Bible that we should be like them in faith. To be childlike in faith. To be childlike in the way that we respond to God. To respond to His love. Tapos po, no, pag pinansin natin yung mga bata, parang ang dali nilang tumanggap ng love. Tayo pag tumatanda na tayo, ano na tayo eh? Uy, totoo ba yan? Love ba talaga yan? Anong kapalit nito? 'Di ba? May ginagawa, binibigyan ka ng regalo. Sa mga bata, bigyan mo ng gift. Wow, sobrang happy nila agad, 'di ba? Pero pagtanda natin, anong kapalit nito? Anong catch? Laging may ganun na. So binigyan mo ako nito, para saan to? O sinasamahan mo ako ngayon, para samahan kita next time. Lagi nang may ganun. Lagi nang merong kapalit. So, instead of us experiencing and living out yung unconditional love ni God, ang nagiging response natin with love is transactional. Transactional. Imbes na it's covenantal, it's commitment, nagigisang transactional. Kumbaga, gagawin ko to kung gagawin mo yan. Ibibigay ko to kung ibibigay mo yung hinihingi ko. So it's always an exchange. And we always want to get reciprocity. And it's a give and take. Pero kay God, His design of love is what? It's living. It's flowing. It's overflowing. It's an outpour. In fact, sabi sa atin po, no, sabi sa atin sa Bible na the Holy Spirit pours the love
of the Father into our hearts. Right? Di ko lang nalagay po yung verse dyan, pero ang ginagawa doon ng banal na spirito, binubuhos niya. Okay? Yung pagmamahal ng Diyos Ama sa mga puso po natin. So, hindi siya hindi siya sinabi na mula sa pondo ng mga binigay mo, doon ako magbubuhos ng kapalit nito, 'di ba? Maganda lang sa pakinggan pero hindi siya totoo. Hindi ganoon yung klase ng relationship na meron tayo kay God. In fact, sinasabi pa nga sa atin that kahit na hindi tayo faithful, mananatili siyang faithful sa atin. So He is teaching us that kind of love. So when the Bible tells us na He satisfies us with His love every morning, ito yung pagmamahal na gusto nang sabihin sa atin ng Panginoon na yan yung dinesign ko. Yan yung gusto ko para sa inyo na bawat araw kumigising tayo, hindi tayo naghahanap ng pagmamahal sa kung sino man, pero paggising mo pa lang sa umaga, when you encounter God, when you come to His presence, when you start to pray, or kung ano man, mamaya makikita natin kung paano yung love language yun ni Lord, no? He already satisfies you. Alam niyo po, ang tao na laging nagkakasala, nahuhulog sa kasalanan, gumagawa ng bagay na alam niya naman sa sarili niyang hindi niya dapat gawin, they are committing sin because they are unsatisfied. They live in sin because there's something that they want to fill in their hearts. Nagets po ba natin yon? 'Di ba kaya ang tao gumagawa ng mga bagay na kahit na alam niyang mali kasi meron siyang sinusubukang punuin sa sarili niya na hindi mapuno-puno. Pero kung lalapit lang tayo po ng buong buo sa Panginoon, ang pangako niya is He will satisfy us every morning with His love. Ang pinapangako niya sa atin is wholeness. Wholeness, pagiging tunay na buo. Wholeness doesn't mean perfection. Hindi sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan natin maging perpekto. Dahil po mga kapatid, habang ang mga paa natin ay nasa lupa, nandito pa tayo sa mundo na to, none of us will ever be perfect. Kahit sino pa po sa atin, di tayo magiging perpekto. Pero po, maaari tayong maging buo. Nagets po natin yon? Paano tayo magiging buo? Through His love. Sa pagmamahal niya lang. Ngayon, why do people experience, yung mga failed relationships, mga failed marriages, o kung ano man, bakit siya nangyayari? Because sometimes there are people who thinks that another person will complete them. Salamat, dumating ka sa buhay ko. Kinumpleto mo ko. Ha? Sabi na, kulang-kulang ka eh. Alam mo yun? Naiintindihan niyo ba yun? Hindi tao ang kukumpleto sa isa pang tao. Kasi yung isang tao na yun, hindi rin siya kumpleto eh. So, ang mangyayari, dalawang taong hindi kumpleto, no? Pag wala si Lord. So, ano mangyayari doon? Hindi talaga sila masasatisfy with their relationship. There's not gonna be godly contentment. That's what the Bible teaches us. Godly contentment is great gain. Right? So, it's not the kind of house you have. It's not the kind of relationship that you have with people. It's not how many children you have, how many cars, or whatever, pera, kung ano man yan. Hindi yun yung magsasatisfy sa tao. Hindi yun yung magbubuo po sa tao. Bagkus ang magbubuo sa tao ay ang sang naglikha lang sa kanya. That's why we're going back to His image. Because every time we deviate from that, lagi tayong nabubutas. Lagi tayo pong nagkukulang. Lagi po nating nararamdaman na para bagang, may hinahanap po kayo pero hindi ko mahanap. Parang may gusto akong gawin pero parang alam mo yon, it will only be satisfied in surrender. In full surrender to God. Okay? So tingnan po natin, no, paano ba nga nangungusap ang Diyos, no, sa atin. So, maaari ikaw po yung tao na ang language mo is words of affirmation. Yan. Words of affirmation, no? Merong verse na tells us, diba? He rejoices over you with singing.
Okay, bakit naman siya kumakanta-kanta sa'yo? 'Di ba? Hindi ka naman microphone. Ba't kumakanta sa'yo sa paligid mo sa Lord? Because He just wants to love on you through His singing. You hear His voice, no? And He speaks His blessing over you. Tingnan po natin yung verses na to. Right? In Zephaniah 3, verse 7. Yan. Open our Bibles. Zephaniah. Okay? Sino po yung nandun na? Yan. Sa mga nasa online po, nandun na ba kayo? Zephaniah, ayan si si John, parang nandun na. Ayan, ha? Sige nga John, pakibasa nga. Konti lang. Ayan, naka-unmute ka, ay naka-mute ka pa ha. Ayan. Sige, Zephaniah 3:17, pabasa nga. Kaya mo yan, John. Sige, sige, ako muna. Ako muna, hanapin mo na lang yung sa numbers. Okay, number 6. Yan, number 6. Okay? Zephaniah 3, Zephaniah 3. Yeah, verse 17. Okay? For the Lord your God is living among you. He is a mighty Savior. He will take delight in you with gladness, with His love. He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. Okay? He surrounds you with His words through songs, singing over you. Singing over you. So He's filling us with promises, the truth of how He sees us, 'di ba? Paano tayo nakikita ng Panginoon? Sige, John, andun ka na sa Numbers. Yeah, Numbers 6. Ayan. Unmute ka na lang yan. Nakamute ka pa, bro. Nakamute ka pa. Yan. Yan. Oh, ayun. Numbers chapter 6, verse what, Pastor B? Hello? 6:24 to 26. Okay, 24 to 36. Ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So they will put, ayan, the Lord turn His face toward you and give you peace. Hanggang 28 na, Pastor B. 26 lang yan. Yan. Ayan. Yeah, okay na yan. Thank you, John. Thank you for reading the verse. 'Di ba? These are declarations, no? Words of affirmation, the words of God confirming who we are in Him and how blessed we are in His presence. How blessed we are being His, children, being His people. Okay? So sa atin po mga kapatid, how do we respond to God? If you are a person of words of affirmation, this could be a signal to us that this is how God wants us to have yung relationship sa Kanya. Through your declarations, how you speak over yourself or over others, how you use your speech, how you use your words. That's how you worship God. So when you are not careful with your words, ito yung mga bagay na maaari na nagpapalayo din sa'yo sa Panginoon. So iba-iba yan. So your words has to be pure before the Lord. Lahat naman tayo. Lahat naman tayo has our words. We need to be careful about it. Pero meron lang ibang effect doon sa mga tao
na words of affirmation, yung love language nila, sinasabi sa iyo ng Panginoon, ingat ka sa words mo. Watch your mouth. Right? Sabi na iba, wash your mouth. Kasi sobrang dumi na eh. Wash na. So, you watch out how you speak. Right? No? So, dahil alam natin si Ate Vina, sabi niya, words of affirmation siya. Isa sa signal sa kanya ni Lord tonight, watch your mouth. Watch how you speak. Okay? Kinikilig ako kasi sobrang accurate. Okay? Pero, alam mo yon, because kung ano din yung sinasabi sa'yo ng Lord, kung yun yung love language mo, Vina, sinasabi ko sa'yo, yun din yung gagamitin ni Lord to bless people. Pero yun din yung maaring gamitin ng kaaway to destroy people. If you are not careful with how you speak to Lori, to people. To ano ba yan? Nasabi ko tuloy to Lori. To people. 'Di ba? Kung paano tayo makipag-usap sa isa't isa. Okay, if words of affirmation 'yon, si Alex nagre-react to para siyang may alam. No, pero naglalaf emoji. O, 'di ba? Kung naririnig niyo po sila, yan, words of affirmation kasi sila. Okay? So, kumo-comment sila agad. Ayun. So, words of affirmation po mga kapatid, if that's your language, no? Words of language, words na language pa. If words of affirmation po, ito din yung magpapa-close sa'yo lalo ni Lord eh. So, ibig sabihin, sasabihin mo kay Lord, Lord, alam mo na ito yung language ko eh. So, kung ako natutuwa na ganito yung ginagawa sa akin, na yung nare-receive ko, siguro ito rin yung gusto mo na ibigay ko din sa iba. No? Kasi sometimes, yun talaga ang dinidil sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ang tatanggap, okay sa'yo. Pero kung iba ba ang tatanggap mula sa'yo, kaya mo bang ibigay? Kung ang sinasabi pa sa iyo ng Lord, speak to that person differently. And how you are speaking to them right now is not speaking my love. You have to change how you speak. Nagets po natin yun? So, ibig sabihin, if your words, yun yung mga, doon mo nararamdaman na pag yung mga tao, binabati ka, no, kinakausap ka, kinakamusta ka ng totoo, at the same time, binabati kung ano yung mga bagay na magaganda na nagagawa mo, ano, dahil nga words of affirmation ka. Ang tanong, yun din, andun din yung testing eh. Nandun sa love language din yung testing. Paano kung wala nang mag-affirm? Madi-discourage ka na ba? Kung wala nang mag-affirm, magwawala ka na ba? Kung wala nang kakausap, no? Mawawala ka na ba? Nagets po ba natin yun? So, having that language, it's important na alam natin na doon tayo nakaka-receive ng love. But at the same time, tandaan po natin na hindi naman din doon dapat nakabase kung magmamahal pa tayo or hindi. Kapag hindi mo natatanggap, kasi madali sa mundo. Let's say, kunyari sa work, sa corporate, maraming mga tao na umaalis doon sa company kung nasan sila kasi hindi nila nararamdaman yung klase ng respetong hinahanap nila. O yung klase ng pagmamahal o kaklase ng understanding na gusto nilang ma-experience from that place. So now, madali sa kanila na maghanap. Doon lang ako sa iba, baka meron pang mas okay na iba. Na-guess po natin yon. So, but for us, we are Christians, we are believers, no? Encouragement ko po ito madalas, lalo sa mga kaibigan kong pastors. Hindi natin pwedeng i-demand sa mga tao. Pwede nating i-express kung paano nila tayo mamahalin at uunawain, pero we cannot demand that people feel kung ano yung emotional gaps or yung emotional needs natin. We are not in the church para mapuno yung emotional needs natin. We are in the church to encounter God. And God fills the gap. God fills what is missing. God heals what is broken. Nagets ba natin yon? So, hindi natin hihintayin na mayroong taong lalapit. Kasi kaya naman yung gawin ni Lord eh. For sure, possibly, meron naman ding dadalhin ng Panginoon, mga tao, ipagpe-pray tayo, no? Would care for us, would love us.
But at the same time, we need to have this kind of foundation and sigurado po na desisyon sa mga sarili natin na kahit man hindi ko maramdaman yung pagmamahal sa tao, as long as nararamdaman ko at nararanasan ko yung pagmamahal ng Diyos, mananatili ako sa Kanya, kay Lord. Mananatili akong susunod sa Kanya. Maninitili ako na magtitiwala sa Kanya. So it's sad that sometimes people don't want to connect, don't want to be in church anymore because a human being did something wrong. In the first place, hindi naman tayo pumunta sa church for another human being. Pero pumunta tayo sa loob ng simbahan, lumapit tayo sa Panginoon para sa Panginoon. Nagets pa natin 'yon? Paano ba ginawa? Paano ba pinakita ng Diyos Ama sa atin, no? Yung words of affirmation din. In Matthew chapter 3 verse 16, ito po yung baptism ni Jesus, right? As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. Suddenly, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and resting on him. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Grabe po, no? Yung pangungusap ng Diyos Ama, the Father God, speaking. It was heard. Ito yung sinabi niya about Jesus. And ito pong baptism ni Jesus, nangyari po ito bago yung ministry niya. Nangyari po itong baptism niya bago pa siya may mga gawin na mga himala o kung anumang mga bagay para ang mga tao ay maniwala po sa kanya. Wala pa siyang ginagawang ministry, wala pa siyang mga pinapalayas na demonyo, wala pa siyang pinagagaling na tao. Pero sinabi sa kanya, Father God spoke this, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." So maybe some of us, no, di ko po alam sa inyo, but I do believe some of us have experienced na ang tanda mo na, hindi ka pa nasabihan ng magulang mo that I'm proud of you. Ang tanda mo na, hindi ka man lang nasabihan ng magulang mo that I love you. And I'm so happy that you're my child. Alam mo yun? Masaya ako na ikaw ang anak ko. Masayang-masaya ako na ako ang magulang mo. Alam niyo po yun? Minsan may mga families na kung saan ang hirap para sa kanila to speak out affirmations. Sometimes kailangan muna, sige gawin mo muna to, no? Bago mo marinig mula sa akin 'yan. Pero kapag may nakitang mali, ang bilis magsalita. Ang bilis magsabi. Pag may nakitang hindi maganda, ang bilis magbitaw ng mga salitang masasakit. Bakit ganun? It's the contamination of image. It's the contamination of love. Na hindi naman yun yung klase ng language na gusto ng Lord na isalita natin, pero nagiging ganun po tayo bilang mga tao. Kasi nga, madami tayong naranasan sa buhay. So yung love language ng isang tao, no, yung words of affirmation, starting from this one, nandito pa lang tayo, no, maubos na yung oras natin, pero nandito pa lang tayo. Words of affirmation, it's either ito ay isang bagay na lagi mong nararanasan sa pamilya mo, kaya ito yung language mo, ito yung language nyo as a household, or ito yung bagay na hindi mo naranasan, kaya ito yung lagi mong hinahanap. So it's either it's your experience, a good experience, or a trauma in your life. Kaya yun yung naging language mo. Okay? So it's same is true dun sa mga iba po natin na mga languages din. So again, wala pang ginagawa si Jesus na ministry. But God the Father already affirmed him of who he is. Inaalis po sa atin dito yung kaisipan at yung kultura na dapat meron ka munang mapatunayan. Hindi ganon ang relasyon natin sa Diyos. Hindi siya naghahanap na kailangan patunayan mo muna na magaling ka bago ako magiging matutuwa sa'yo. Ako, naiinis na talaga ako sa'yo. Di ba?
Mas madalas na-express natin yung kinaiinisan natin, no? Yung mga bagay na ayaw natin, mas madalas ini-express natin lagi yung mga bagay na napansin natin na malito, mali yan. Anak, bakit ka naman ganyan? Anak, malaki ka na, hindi mo pa yan alam? Baka naririnig natin yung mga ganong klaseng lengguwahe sa tahanan po natin. And if there's a person na words of affirmation yung kanya pong um, love language, pag makarinig siya ng ganun, no, sometimes, no, people come to church and maybe it's their first time. Tapos narinig nila, nagchichismisan, may pinag-usapan na hindi maganda, o kaya minsan ang naririnig nila, may naninigaw or galit, di ba? Ganun yung ini-express in the conversations. So, nakakalungkot na may mga, ah, minsan meron tayong mga hindi nababantayan na mga bagay po na ginagawa natin, no? Na baka sa atin wala lang, pero with other people, it means a lot. With other people, it might be what they're looking for. Kunyari, may pumasok sa church, never siya nasabihan ng I love you, no? Sa tahanan nila, pumasok sa church, never na-appreciate sa tahanan. Tapos pagdating dito, hindi niya pa rin yun naranasan. But no, we are supposed to be people expressing the love of God. Balikan natin po yung verse kanina, no, na naging foundation natin for this deep dive ngayong gabi. Sabi po ni Jesus dito, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this," ano ibig sabihin po ng by this? Okay? Dahil dito, malalaman ng mga tao na kayo ay totoong disciples. You know, I'm reminding this to our church na hindi sa lupit ng music or worship team, hindi sa ganda at lupit ng preaching, hindi sa laki ng lugar o sa liit ng lugar, no? Hindi doon makikita, totoong disciples yan kasi intimate lang sila, tapos alam mo yun, tahimik sila, hindi sila maingay. Or, ayan, talagang yan yung kay Lord kasi ang laki, pinalago niya talaga eh. O, kay Lord talaga yan kasi ang gagaling ng mga musicians eh. Wala doon. Wala po doon. Ang sinasabi po sa atin dito, biblically, people will know kung sino yung disciples pag nakita nila sino yung marunong magmahal. Hindi po sinabi sino yung pinakamayaman, sino yung pinakamagaling na pastor, sinong mayaman yung mga miyembro. Hindi po sinabi na sinong may pinakamaraming tao o sino yung pinaka magaling yung boses. Doon malalaman, disciple yan, ganda ng boses eh. 'Di ba? Wala, talo na agad tayo. Alam mo yun? Pero 'di ba, mga kapatid, si Jesus nga wala pa siyang ginagawa. Wala pa siyang ginagawa. It's not about perfection. It's not about talents. It's about how we receive and respond. How we receive the love of God and how we respond to God in love. And yung isang response din natin kay God in love is in how we love yung mga tao po na kasama po natin. No? Nakakatuwa. Nakikita nyo lang, parami yung tao sa Zoom. Praise God. Oh, it's just so good, no? What God is doing sa bawat isa po sa atin. I know for sure na merong inaayos ang Lord sa ating pong mga puso, sa ating pong mga buhay. Okay? Tingnan po natin, ito mga kapatid, no? Quality time. Some people, their language is what? Quality time. Quality time. Ang hinahanap nila is yung makakasama nila, makakausap nila, may malalim na conversation, no? Paano ka ba magre-respond kay God if this is your language, quality time? Nung kaming mag-asawa, tinake namin yung assessment na ito on a separate occasion.
Pareho kami, quality time yung gusto namin sa amin palang mga buhay, no? Wow, thank God, no, sa mga nandito po again ngayong gabi. So, in Genesis 3 verse 8, nakita po natin doon in the book of Genesis sa simula pa lang, God walked with Adam and Eve. He walked with them in the garden. Ibig sabihin, He's spending time with them. Biruin mo yun, si God, hindi siya affected ng time and space eh. Kasi siya yung author ng lahat. Pero pumasok siya sa timeline natin para samahan tayo. Sino ba naman tayo para samahan tayo ng Diyos? But in every single detail, every single moment of our lives, He joins us. And He constantly shows us, I am present in every season. I am present now. I am with you now. Okay? Usually po, no, yung mga tao na quality time yung kanila pong language, ito po yung mga tao na pagkausap mo, ayaw talaga nila na merong distractions whatsoever. Pag nag-usap kayo, kayo lang talaga. No? Ayaw niya nung habang, ano ba, kinakausap ako nito, nagsi-cellphone. Gusto niya yung cellphone nasa basurahan. Hindi, gusto niya yung cellphone, itatabi. Mag-usap talaga sila. One-on-one. Deep conversation, di ba? So ganun talaga, no? Iba-iba yung wiring natin. Meron namang iba na hindi nila kaya, no, na magstay ng ganun katagal sa mga conversations. Pero alam niyo po, no, again, ito pong love language na to, lahat naman tayo meron po nito eh. It's just that meron talagang mga nagha-highlight lang sa atin na yun talaga yung lengguwahe natin. It's either yun yung lagi mong default na iparamdam sa iba, or yun yung katulad nga nung sinasabi natin kanina, yun yung gusto mong natatanggap. Gusto mo bang nakatatanggap ng quality time? Ito yung mga tuwang-tuwa kapag tumawag si pastor, sabihin, bro, meet tayo, coffee tayo saglit, no? Yan yung na-appreciate talaga nila yung mga one-on-one conversations na ganyan. Okay? Undistracted moments. So, again, kung ikaw naman ay tao na quality time pala ang gusto mo, ito po ang isang challenge din sa atin. Doon ka rin iti-testing ng Lord sa oras mo. So, quality time ka pala, ang gagawin sa iyo ng kaaway, gagawin ka niyang laging busy. Na para bang wala ka ng oras na maibigay kay Lord at magiging tira-tira na lang yung kay Lord. So, kailangan natin yun bantayan. Right? So, yung quality time po natin mga kapatid, of course, we want to give quality time sa family, sa work natin, pero napakahalaga yung quality time natin with God. Quality time with God. Kaya nga no, I hope you appreciate yung klase ng setup po natin ngayon in our church kung saan po ang service natin now is every Saturday. Our service is every Saturday, 6 p.m. Bakit? Kasi we want to encourage everyone na ang Sunday natin would be a time of rest. At least yung Sunday natin, meron ka talagang oras na mailalaan sa Panginoon na kayong dalawa lang. Makakapag-quality time ka rin with your family and makakapag-quality time ka din with yourself. Right? So we want everything to be balanced out. Ayaw na natin po na maging, alam mo yon yung the usual na ayaw ng Lunes. Hindi na tayo ganun ngayon. I pray na hindi na tayo ganun na pag Lunes na, na naman, di ba? Pag Sunday na ng gabi, Lunes na naman, ayoko pumasok. Wala na tayong ganun. Bakit? Maliban sa we love, you know, yung ating pong we steward kung anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, but at the same time we have our Sunday to prepare for Monday. We are rested, supposedly rested tayo ng Sunday, nang sa ganun yung Lunes hindi natin kinakatakutan, hindi natin kinapapangambahan yung panibagong pagod kasi punong-puno ka ng lakas. That's the purpose of it, right? So ngayon, tignan po natin si Jesus. How did he show quality time? In Luke chapter 5 verse 16. Luke chapter 5 verse 16, yet he frequently withdrew to the wilderness, a solitary place to pray. Okay? Kung ikaw ang tao
na quality time ang love language mo, inuulit ko po, diyan ka din i-challenge. Just like Jesus, we are called to spend quality time with our Father in heaven. We are called to spend quality time in a solitary place to pray. Pwede po yung solitary place kung saan nagulat po yung mga ka-workmate ko when I was telling them na isa sa mga gusto ko talagang gawin is umupo lang sa damuhan o kaya umupo lang sa dalampasigan. Tahimik. And those are the moments where I feel so recharged. And naniniwala po ako na sa atin, napakalaking bagay din yung maiaambag po nito. Maybe not everybody is gonna appreciate this, but for sure, every once in a while, dapat meron talaga tayong, solid time to be alone with God eh. Dapat po talaga. Pero that may look differently para sa bawat isa po sa atin. Pwedeng yan ay oras na minsan, no, naglalakad ka mag-isa sa subdivision nyo, kung nasan ka man, o naka-headset ka, meron kang instrumental music or something, o kaya naman worship song, or yung ginawa ko kaninang umaga, papunta sa gym, naglalakad muna ako sa Annex 35, tapos nakikinig lang ako ng Bible. Binabasa sa akin yung Bible, nung Bible app. And hindi lang yun preparing my mind o hindi yun background noise. Because katulad kaninang umaga, I was listening habang naglalakad, something struck me doon sa pinapakinggan ko. Nireplay ko, plinay ko ulit yung buong chapter, no? Tapos siniscreenshot ko, sinend ko kay Pastora sabi ko sa kanya, sinagot ni Lord yung pinagpipray ko kasi narinig ko doon sa Bible na pinakikinggan ko. If you're a person na quality time ang inyo pong love language, yan din yung susubukang nakawin ng enemy sa'yo. And gusto niyang sabihin sa'yo na lahat urgent, lahat important, but that's a lie. Hindi lahat urgent, hindi lahat important. No? If everything is important, then nothing is important. Right? So, kailangan po natin makita, magkaroon din tayo ng discipline, asking the Holy Spirit. Remember, sa fruit ng Holy Spirit, no? Andun yung self-control. Right? The Holy Spirit gives us self-control. Teaches us to manage not just our time but manage ourselves. Hindi yung time, di mo naman talaga yan mamamanage eh. Pwede mo bang igapos yung oras? Pwede mo bang bawasan or pwede mo bang dagdagan yung relo nyo sa bahay? 'Di ba? Hindi naman eh, mananatiling ganun na yung oras. Pero ang pwedeng mangyari is mabago tayo. Lagi kasi ako nakukulangan ng oras. Eh, anong oras ka na ba natutulog? Yung iba naman, natutulog pa kayo. 'Di ba? So, importante po sa atin to learn how to manage ourselves, to ask God to teach us to manage ourselves. So, we can be disciplined to spend time with God. Okay, tuloy po tayo. Question so far. May questions po ba sa pinag-uusapan natin ngayon? Wala naman po. Kung wala po tayong questions, tuloy po tayo. Or kung may naisip kayo along the way ng mga questions, pwede po kayo mag-message. Pag-usapan po natin yan. Tapos pwedeng next na meeting natin, i-share ko din yung sagot. No? Or right away naman, i-share ko sa inyo. Pero i-share ko din sa atin, sa mga kasama natin na meron tayong answer. Right. Receiving gifts. Okay? Merong ibang mga tao na ang kanila pong love language is receiving gifts. Yung makatanggap ng regalo. Or sila naman, yung gustong-gusto nila na binibigyan yung mga tao sa paligid nila. Okay? So, we understand no na hindi naman tayo materialistic. Again, ito pong mga love language na to, hindi natin to sinasabi no para husgahan yung isa't isa. Ito kaya pala yan kaya pala yan mukhang pera kasi receiving gifts pala yan eh. 'Di ba? Hindi po ganoon, no? Pero makita po natin dito na kaya pala siya ganoon. So, naintindihan ko na kung bakit yun yung kailangan niya. Tanungin mo siya, 'di ba? Oh, bro, paano ka kaya naging receiving gifts sa tingin mo? Alam mo, yung mga ganon, 'di ba? Have a meaningful conversation.
kung interesado talaga tayo sa isa't isa, then we can ask, ano yung sa'yo? Ano yung love language mo? Yan pala. So tingin mo, bakit ka naging ganyan, di ba? So I believe it's really time for us to learn to understand each other, to love one another in the way that God loves us. Bakit? Napakalalim ng love po ni Lord, because sinasabi niya sa atin in the book of Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Ganon kalalim yung pagkakakilanlan na meron siya sa atin. Before I formed you in the womb, I knew you. What's sad about the church sometimes is there people are after people's gifts. In terms of skills, talents, what they can do or ano yung pwede nilang iambag dun sa ministry. Ay, dalhin natin to sa church kasi marunong to mag-gitara. Wala tayong gitarista eh. Ay, sama natin to sa church. Marunong to mag-drums. Wala tayong drummer eh. Alam mo yun? So, kumbaga may mga tao, papasok pa lang sila sa pintuan ng simbahan, gusto na silang gamitin. Alam mo yun? So, hindi genuine yung interest. Hindi genuine yung puso kung bakit sinasama yung isang tao papalapit sa Panginoon, and that's not what we want people to experience. No? So, when we look at people, we see them as how God sees them. Merong totoong interest. Na kumbaga, katulad kanina, sabi natin dun sa words of affirmation, wala pang ginawa si Jesus. Hindi pa nagbo-volunteer si Jesus. Hindi pa nagsiserve si Jesus. Sinabi na sa kanya ng God the Father, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." No? So, tignan po natin yung sa receiving gifts in context of our relationship with God. James chapter 1, verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Wow. Ito daw si God, no? Sabi po sa atin dito na lahat ng mabuti at perpektong regalo ay nanggagaling sa Kanya. That's how good of a Father He is. And He is never changing. Ano ibig sabihin nun? Binibigyan ka lang ba ni God ng gift as a reward? Kasi sometimes yun yung understanding natin about gift eh. 'Di ba? Kasi nasanay tayo kanyari mga bata, no? Ginagawa din namin 'to, but we try to balance this kind of gesture lalo sa mga anak namin. O sige, pag good boy ka today, we will buy you something. Alam mo 'yon? Laging may condition, laging may transaction, 'di ba? So, dahil sa mga ganun, ang nangyayari tuloy sa tao, na i-relate niya 'yon kay God. Na okay, sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. So, nilagay niya sa devotion niya, sinulat niya, pag nagpakabuti ako, bibigyan ako ni Lord ng mabuti at perpektong regalo. Sinabi ba? May sinabi bang ganun? O dinagdag mo lang siya kasi yun yung experience mo sa buhay? Napakiramdam natin lahat kailangan mo talagang pagpaguran para may matanggap ka. Well, that is a principle in life na whoever plants something, whoever is working on something, of course, meron kang aanihin kung meron kang tinanim. That's a principle of work, but not a principle of love. Magkaiba yun. Iba yung prinsipyo ng pagtatrabaho sa prinsipyo ng pagmamahal. Totoo naman na pag nagtrabaho ka, may kikitain ka. Sinabi rin yun sa Bible, di ba, na kung sinong nagtrabaho, siyang pakainin. Kung sino yung nagtrabaho, kailangan ma-receive niya yung wages na para sa kanya. Pero dito, when God is saying that He is able to give us a reward, and even si Jesus sinasabi niya, the Father will give you a gift who will be with you. And He is speaking about the Holy Spirit, yung banal na Espiritu, regalo mula sa Kanya. So makita natin doon na yun yung levels ng gifting ni God. The way that He gives us His gifts, ibang klase yung level. So sa atin po, no, there are some people na yung gifting sa kanila is a pressure.
Nape-pressure sila, uy, bigyan natin si ganito kasi binigyan nila tayo dati. So sila ay namumuhay sa utang na loob. Alam mo yun, dahil binigyan tayo, dapat din naman siguro magbigay tayo. Okay lang naman to make a gesture like that. But if you are being pressured to give, that is not love. When you are being pressured to give, that is not love. Because if you are loving, it is your pleasure, not pressure to give. And whenever you give, you don't ever pressure someone to give back. Kasi hindi naman tayo lending na kaya kita bibigyan kasi pinapautang ko lang to sa'yo, bayaran mo ako pabalik. Right? So sa atin po, no, hindi naman masama kung minsan naiisip mo na, oh, nagbigay ako, sana meron akong matanggap. Okay lang naman yun, pero that is never the reason why we give. Pinakita sa atin po ng Diyos kung ano ang itsura ng tamang giving. In John 3 verse 16, di ba? We know, for God so loved the world that He gave His only Son, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, hindi siya nagbigay para may makuha papalit. Hindi siya nagbigay para sabihin sa atin na, oh, bayaran niyo lahat to, anak ko to. Mabigat to sa akin. So, dapat i-reciprocate niyo. No. He gave it without asking for anything in return. So, sometimes when people come to church and syempre, kunyari, kung di mo pa kilala si Lord, galing ka dun sa buhay na magulo, galing ka sa buhay na sira-sira, or yung mga decisions mo, palyado talaga, no? Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. So ngayon, na nag-church ka, meron kang mindset na, andito ko, gusto kong bumawi sa Lord. Maganda naman sa pakinggan. Pero hindi tayo po tinawag ng Diyos para bumawi. Tinawag tayo ng Diyos para mag-umapaw. Kasi pag sinabi nating bawi, dumadating tayo sa punto na akala natin, siguro naman, di ba, nakabawi na ako. Kasi po yun? Yun ang konsepto ng utang na loob. Yun ang konsepto ng bawian. No? Kasi kung magiging bawian po yung mindset po natin, pag meron din sa yung gumawa ng hindi maganda kahit Kristiyano ka pa, gugustuhin mo rin bumawi eh. So, ibig sabihin, hindi siya kingdom mindset. Ibig sabihin, hindi siya galing sa Panginoon na ganun tayo pong mag-isip. So, sabi sa atin ng Lord, kung magbibigay ka, kung lalapit ka sa Diyos, kung mamumuhay ka para sa Kanya, hindi yan dahil gusto mong bumawi sa Kanya, pero ginagawa mo yan dahil mahal mo siya at punong-puno ka ng pagmamahal ng Diyos. There are many reasons why people go to church. There are those people na pumupunta sa church kasi ayaw nilang mapunta sa impyerno. That is not the reason for coming to church. That is not the reason for coming to God. Because if that is the mindset, if that is the perspective, you are just seeing God as a parachute, or nakikita mo lang si God, si Jesus bilang life vest na magliligtas sa iyo mula dun sa pagkalunod. Yes, He will save you. Pero nag-e-evolve yung relationship natin sa Kanya. Ang pinakagusto niya talaga, if you're gonna read your Bible, sinasabi po sa atin that the role of Jesus is to bring us back to the love of the Father. So the ultimate motivation and foundation of our relationship with God, coming to church and praying, reading the Bible, kung ano pa man po na ginagawa natin, if you are preaching and teaching and giving, serving, whatever, lahat ng pong yan, ang dapat na foundation ay nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos, wala nang iba. Kasi pag nag-umapaw yung pagmamahal ng Diyos sa isang tao, kahit na ano pang kailangan niyang gawin, gagawin niya. Kahit sino pang tao ang kailangan niyang mahalin, mamahalin niya. Pero ang tao na hindi nag-uumapaw sa pagmamahal ng Diyos, kumukuha lang siya nung para sa kanya, at the end of the day, selfish pa rin tayo. I just want a little bit for me. I just want God to bless my family. But what if God asks you to go out of your way for some other family, some other person, some other human being? Gagawin mo ba? Every good and perfect gift comes from above.
Wala nang mas peperpekto pa sa binibigay ng Diyos po sa atin. No? Question so far. Meron po ba tayong katanungan? Dito po, sa mga nandito. Question. Malinaw naman. Gets naman. Balik ka. Okay. Yan. I'm so happy kasi may first timer sa in person, may first timer din sa Zoom. So, wow. I love you, bro, for being here. Second timer si Jan. So, ngumingiti ka pero hindi na ko yung first timer. Second timer ka na. Pero yung sinasabi ko, si Reg Rocco na nandito. I love you, bro. And I'm happy that you're here. Pero I love you too, Jan. Huwag ka magselos. Okay? So, okay. Basahin po natin. Yeah, inubo na tuloy. Okay. Acts of service. Acts of service. So, yung acts of service po mga kapatid, merong iba na ang kanila pong language is acts of service. Mas nararamdaman nila yung pagmamahal pag pinaglilingkuran sila. At meron namang iba na ito yung kanilang lengguwahe para paglingkuran din yung, iparamdam yung kanilang pagmamahal sa mga nasa paligid nila. Okay? So ngayon, balik tayo ulit kay Lord, kung paano ito. Pinakita sa atin sa 1 Corinthians chapter 12, sa teachings ni Paul, no? As it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment. Ito pa yung mahalagang part. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. In a shorter version, sinasabi po sa atin dito na ang bawat isa ay nararapat na may pakialam sa bawat isa. We care for one another. We are sure to care for each other. We should be able to check on each other. Ano kayang pangangailangan nito? Ano kaya yung maitutulong ko sa kanya? Ano kayang maiaambag ko? Hindi yung laging tanong na, what's in it for me? What is there for me? So pag pumunta ako doon, anong mapapala ko doon? Well, it is logical and it makes sense, common sense na magtatanong ang isang tao ng ganong klaseng katanungan. Pero pag binago na tayo ng pagmamahal ng Panginoong Hesus, hindi na po yun ang ating katanungan. Ang tanong na natin is, ano na bang maipaglilingkod ko? Ano na bang maibibigay ko para makatulong sa kung sino man ang kailangan tulungan? Ano ba ang magagawa natin? No? We are not Christians so that we can be entitled. Hindi tayo ginawa ng Diyos para maging entitled po, mga kapatid. Sa ating pong pamumuhay, sa ating pong tawag dito, paano natin i-present yung mga sarili natin na dapat ino-honor ako. Leader ako, pastor ako, dapat ino-honor ako, mga ganyan. 'Di ba? Pero sinasabi dito, ano yung example na pinakita ni Jesus sa atin? Si Jesus po, mga kapatid, naghugas nga ng paa ng mga disciples eh. Mga disciples sa iba, ayaw magpahugas ng paa, pero sabi niya, hindi, kailangan ko itong gawin. Because the least will be the greatest will be the least. And if you love me, this is what I want you to do. Sabi niya, you serve one another. Serve one another. Right? So each part cares for the other part. Hindi sinabi dito na you're one part
And yung part mo, yung role ng part mo is to judge people. Nilagay talaga kita dyan sa church para maging judger. Yan. Ikaw, yan ang special role mo and I want you to excel in that. Judge everyone. No. Ang sabi po sa atin is, each part cares for the other. So when we come to church, di ba, whether bago po tayo or matagal na po tayo sa church or we're just new in experiencing the love of God, let's be the first ones to connect. Imaginein mo na lang yung katawan mo kung yung mga buto-buto mo hindi connected. Hindi ka makakagalaw. Imaginein mo na lang din if may sariling desisyon yung mga parte ng katawan mo at ayaw nila sa isa't isa, they hate one another. Paano ka makakapag-function? Right? And sabi pa dito, no, merong mga parts na feeling nila sila yung mahalaga. Meron naman yung mga parts na hindi nakikita, pero yun yung dapat pinahahalagahan. Pero minsan, ang masyado lang pinahahalagahan ay yung mga parte na nakikita lamang. 'Di ba? Pinapahalagaan mo yung kamay mo, takot ka mawala yan, pero pag pinapili ka, syempre, anong mawala sa'yo? Kamay mo o bituka mo? 'Di ba? Pag, syempre, ayaw mo mawala yung bituka mo, yung kamay, mabubuhay ka naman talaga eh, nang wala yan eh. Pero syempre, gusto mo nandyan yan. Pero yung hindi porket hindi mo nakikita ay hindi mahalaga. Yung utak natin, no, hindi man natin madalas nagagamit, pero mahalaga. 'Di ba? Joke lang po, no? Pero naniniwala po ako na kadalasan talaga, yung mga hindi nakikitang parte, yun yung mahalaga eh. Yung mga hindi nakikita din minsan na pagsiserve, yun din yung mahalaga. Ano yun? Ano yung isa sa mga pagsiserve na hindi natin nakikita pero napakahalaga? Sa tingin nyo po? Prayer. Prayer for one another. Napakalaking bagay ng panalangin. Kung paano po natin pinagpe-pray ang bawat isa. Sa akin po, tuwing meron akong, alam mo yun, reminder from the Lord. I believe the Holy Spirit reminds us whenever we need to pray for someone. Hindi ka naman bubulungan ng demonyo na ipag-pray mo si ganito. Siyempre, kung meron kang narinig na bulong sa isip mo, sa puso mo, may naramdaman ka na, nakita mo yung picture niya, gusto mo siya ipag-pray, naalala mo yung pangalan niya, gusto mo siyang ipag-pray, siyempre galing kay Lord yan. And that is one of the service na pwede nating gawin for someone. Hindi man nila alam, hindi nila nakikita, pero ginagawa natin. Rather than, yung pag hindi mo nakikita, hindi maganda yung sinasabi mo about the person dahil hindi mo siya kasama. 'Di ba? Mas maganda yung hindi mo nakikita, wala siya dyan sa harap mo, pero sa prayer closet mo, sa prayer room mo, or kung nasaan ka man, nasa bus ka, nasa biyahe ka, or nasa opisina ka, pinapanalangin mo yung mga tao. Kasi pinapaalala sa'yo ng Lord na, mahal ko yan. Ipag-pray mo yan. Mahal ko yan. Ipanalangin mo yan. Amen po. So, napakahalaga, no? Pinapakita ng Panginoon, we're one body with many parts and each part is meant to serve one another. Tanggalin niyo po sa isip niyo that you are in church to serve the pastor. The pastor is to serve the people. Sabi sa Bible, the good shepherd lays down his life for the sheep. And that is the example pastors should live by. Ang mga pastor ay hindi pangalawang Diyos. Ang mga pastor ay hindi pangalawang Panginoon. Alam niyo po 'yon? Walang ganun. Walang vice Lord. Si Lord lang. Walang secondary. Hindi pastor yung susunod kay Lord. Walang ganung klaseng hierarchy. But more than that, we are called to serve one another. Serve one another in love. So we care for each part. Right? Konti na lang po. Malapit na tayong matapos because we're on the last part, which is physical touch. Right? Yung physical touch, yung physical presence. No? Napakahalaga po that we give ourselves, we give our bodies as a living sacrifice to God. Hindi ko nalagay yung verse but it's in Romans chapter 12. No, in view of God's mercy, give yourselves as a living sacrifice to God. And at the same time, we know the verse sa Corinthians, pwede nyo ding i-search, that we are the temple of the Holy Spirit. Our body is a temple of the Holy Spirit. Who are you praying for?
right? What are you doing with your hands? Who are you helping? Who are you reaching out? No? Who are you connecting with? Who are you always around with? Baka mayroong pinapaalala din sa'yo si Lord, someone na sinasabi niyang samahan mo, puntahan mo, kausapin, at, just be present with them at that very moment, especially in the hard times, in the hard moments. Sometimes, no, ang challenge din, if it's physical touch, may mga tao kasi na porket physical touch yung kanila pong language, it doesn't matter whether magsalita sila or hindi. Sometimes, dahil physical touch ka, tas hindi alam ng mga tao, or physical touch or physical presence yung iyong love language, you have to express it. You have to say it. Same thing with people na, for all of the gifts naman for all of the for all of the languages, kailangan po natin ding matutunang sabihin at mapaintindi na sa akin kasi dito ko nararamdaman yung pagmamahal. Okay lang yun for us to be able to understand one another. I-express po natin yun para din, 'di ba, malaman natin ano ba yung mas na-appreciate talaga ng bawat isa na pamamaraan. Thank you po, Pastor B. Thank you, Coach. Kung pag pumupunta ka dito, nabibless talaga yung family namin. We're really encouraged with that. Or yung preaching mo, yung encouragement mo, o kaya sa atin din sa mga kasama natin. Oh, thank you, sis, na sinamahan mo ako. Ang bigat-bigat na pinagdadaanan ko noon, pero pinuntahan mo talaga ako. 'Di ba? Na ER si Vina, pumunta si Von, or baliktad ba? Pero yun, 'di ba? Sasamahan kita, sis. No, sukahan din kita, nasusuka ka, suka ako sa iyo. So, ano 'yun? Merong mga ganong klase mga moments where physical presence is just really so valuable. May mga pagkakataon naman din talaga na hindi lagi 'yun siya magagawa. Pero the moments that we can, let us be there. Right? So, physical presence, being part of the body, sabi natin kanina, being present with one another, being there, no? Sa mga kasama po natin. Now, maybe no, this is also some things that we can ask if ikaw ay words of affirmation, no? When was the last time na you were praising the Lord so loud with just your words, and just instead of complaining about what's happening to you, no? Kasi marami tayong pwedeng mahanap na dahilan na para hindi natin i-express yung love natin kay God or love natin sa tao. May problema ako ngayon, may pinagdadaanan ako Pero kasi yung pagiging Kristiyano po natin, it's living by faith, not by sight. It's living by faith, not by feelings. So there are many moments na kung gagawin mo yung kabaliktaran nun na kumbaga, pwede ka nang mag-complain Pwede ka nang magalit Pwede ka nang magsabi ng hindi magandang salita. Karapatan mo naman yun. Pero ang pinili mo na lang is to praise God so loud. Parang kunyari, si Paul and Silas in Acts chapter 16. In Acts 16, si Paul Silas, nakakulong sila, di ba? Nakagapos sila. Pwede na yung moment nila na sabihin nila, Lord, nag-serve kami sa iyo. Pero ba't kami nakulong? Binigay namin yung buhay namin sa iyo. Pero ba't ganito yung ginawa mo sa amin? Pero ang ginawa po nila, they worship God, they praised God, they sang their hymns, and ano po nangyari doon sa Acts chapter 16? Nanginig yung buong kulungan. Nagsibukasan yung mga pintuan. Nagsitakas na yung ibang mga preso. Pero anong sabi ni Paul and Silas doon sa guard? Kasi papatayin na nung guard yung sarili niya. Kasi nga, di niya maintindihan kung ano nangyari. Bakit ganito? Bakit nagbukasan yung Bakit lumindol? Anong nangyari? Sabi ni Paul and Silas, wag kang mag-alala, hindi kami aalis. Dito lang kami. Tapos, shinare nila dun sa guard si Jesus. And the household of that guard got saved. So, ganun din po sa atin. When you choose to praise, instead of magnify your problem, you chose to magnify God. You chose to worship God than to dwell in worry and fears and doubts. Lalo kung words of affirmation ka, mga kapatid, napakaganda. Kasi yun po ang magbabago ng ihip ng hangin. We will start to dictate a different kind of atmosphere. Remember yung topic last week? Yung topic last week was atmosphere of faith.
That's what you are building, an atmosphere of faith. When you start speaking, declaring, right? Ano pa? Quality time. Sa quality time, okay, you have to check yourself. If you are a person of quality time, check din po natin sa mga sarili natin. If I am asking for quality time, am I actually giving God quality time? It's not that pag nagbigay ka ng quality time, tsaka ka lang din makakatanggap ng quality time. Ang sinasabi lang po natin dito is, we put God first above everything. Or again, tayo ba yung tao na ang daming lahat urgent, lahat important, lahat kailangan ako doon, kailangan ako dito, ganyan. But you really, the reality is, we make time for whatever we want to make time for, kahit ano pa yan. If we really, really, really want it, we will make time for it. Okay? Pero if sometimes, no, we take for granted yung ibang pong mga bagay. Kasi, dyan naman si Lord eh. For-forgive niya naman ako kung di ako magbigay ng time sa Kanya ngayon eh. Loving naman si Lord, forgiving naman siya. He will understand where I am. Yeah, He does. Of course He does. But at the same time, alam ni Lord yung heart mo eh. Alam ni Lord na quality time yung language mo, but why aren't you speaking to Him that way? He doesn't ask that question, but still He looks for us. Just like paano niya hinanap si Eva at Adan. Kahit alam niya naman kung nasan sila. Ang hinahanap niya is yung kanilang relationship. Ang hinahanap niya yung kanila pong genuine connection. Because He was in the garden and He was saying, "Where are you?" Meron bang hindi alam si God? Wala man siya hindi alam eh. Pero hinahanap niya pa rin sila. Okay? So, receiving gifts, does your giving feel like duty or like a gift? If you are giving to people, no, if you are giving to God, sabi sa atin, no, sa Bible, you give with hindi sa puso na napipilitan. Hindi ka nagbibigay dahil napilitan ka, pero nagbibigay ka kasi, out of the abundance. Sabi nga natin kanina, abundance of the heart. Overflow, yon. Overflow yung sabi natin kanina. Are you giving out of an overflow? Or are you giving out of a need? Di ba ganun yung iba eh. Kapatid, hindi natin pwedeng i-bribe si Lord. Wag po natin isipin na yung mga kasagutan ng panalangin natin, 'di ba? Para gumaling ka ng kompleto, magbigay ka ng ganitong amount. Wala pong ganun. Hindi po ganun ang disenyo ng Diyos po sa atin, no? Lalo na pag sa tao siya nanggaling. Sometimes God will ask you to do some things na di mo maintindihan bakit yun yung hinihingi niya mula sa iyo, pero doon ka pala niya palalayain. Pero sometimes kasi, itong mga love language na to, yun din yung naa-abuse ng mga abusers. No? Dahil alam nila na giving gifts, so bigyan ka lang nila ng regalo, sa kanila ka na, something like that. Or they can fool you, or they can use you, abuse you. So, our giving, this is not just about giving in church. It's your life of generosity. Putting your life of generosity in check. No, my pastor friend and mentor, sabi niya, don't teach your people to give. Teach your people to live in generosity. Wow. Mamuhay generously. Hindi lang magbigay. Hindi lang basta magbigay. But to be a generous person. Okay? Because our God is a generous God. Next, if acts of service naman, where is God asking you to serve? Okay? Hindi lang to about singing, hindi lang to about preaching and teaching. Yung iba kasi, no, pangarap nila yun eh. Pangarap nila yung entablado. Kaya mo bang paglingkuran yung wala sa entablado? Meron nun, no? Gusto niya, assignment niya, preaching. Gusto niya, assignment niya sa stage, singing. Pero sabi ko, I just have this leading from the Lord to tell that member, sabi ko, but can you host? Can you serve and greet people at the door? Can you serve in this manner? Nawalan siya ng gana. Nawalan siya ng gana. And because, mga kapatid, no, serving is not about the platform. Serving is not about platforms and pulpits.
It's about the person we are becoming. Kasi pwedeng may mga tao na nilagay mo sa pulpito, pinaturo mo, kaya pinakanta mo, nakita magaling pala sila, nag-iba yung ugali, nag-iba yung trato nila dun sa ibang tao, tumaas masyado yung tingin nila sa kanilang mga sarili, at hindi na sila nakapaglingkod dun sa iba. That's not what God is calling us to do. Service is not about titles. Bakit ko paglilingkuran yan? Pastor ako. Bakit ko ano yan? Ganito ako. No, it's not about titles. It's about the touch of God, okay, that people experience through your service. It's the touch, not the title, which leads us also to the physical touch or the physical presence. Okay? How do you worship? Medyo mababaw po yung tanong dito, pero I believe to some of us, it is the challenge eh. Ikaw pala yung tao na ma-physical touch, pero ba't pag worship hindi ka makataas ng kamay? Ikaw pala yung tao na ma-physical touch, pero bakit hindi ka makasayaw kay Lord when we are praising Him? Stuff like this. Pastor, matatanda na tayo, sasayaw pa ba tayo? Oo naman. Bakit hindi? Papalakpak pa rin tayo. Sisigaw pa rin tayo. Magtataas pa rin tayo ng mga kamay natin. Yes. Kasi wala sa edad ang pagsamba, ang pagpupuri sa Panginoon. Right? So it's our whole being. It's who we are. We give God, if you are the person na mas nararamdaman mo yung love through embrace, 'di ba? Then be the one to be so expressive with your actions when you worship the Lord. Right? Meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. Praise God. Naniniwala po ako na lahat po sa atin, no, ang daming application ng pinag-aralan po natin ngayon. Check nyo po, no? Meron naman yan mga online na pwedeng assessment para ma-check nyo po yung love language ninyo, or just, internalizing sa sarili mo, or even asking the Holy Spirit, Lord, ano nga ba? Paano nga ba yung pagkakalikha mo sa akin? No? Dati noon, gifts, receiving gifts, at saka words of affirmation. No? Tapos, meron din akong season na, yun nga, words of affirmation tsaka physical touch. Tapos, kino-complain ko yun sa asawa ko na gusto ko encourage niya ako lagi through words. Alam mo yun? But through time, meron din mga bagay na nagbabago. So, naging quality time, naging physical presence. And that's the nature of love eh. Alam niyo po yung tunay na pagmamahal, it's being able to love the person through the changes. Being able to love the person through the changes in their lives. Kasi kapag nagbabago ang isang tao, 'di ba? Dahil tao tayo, mayroon talagang pagbabago sa mga buhay po natin. We will not remain the same. Kaya pag may nagsabi sa iyo na, "Oh, I love you, no, ganyan ka lang for the rest of your life." Ano mo sabihin? Na ganyan lang siya. Ibig mo sabihin, kaya mo lang siyang mahalin pag ganyan lang siya? Pag nasa ganyan siyang state or pag ganyan lang yung ugali niya, pag nag-iba ba siya, hindi mo na siya mamahalin, then that is not love. That is a condition. That is a transaction. No? So, loving someone through the changes, doon mo makikita kung gaano ka-genuine, gaano ka-deep yung love na yun. Same thing, of course, with our relationship with God. He loves us through our seasons. He loves us through all our changes. In everything that we experience, whether good or bad, whether in a season na parang maybe some of us, Pastor, meron talaga akong pinagdadaanan ngayon na sobrang hirap. Or even, andun ako sa punto, coach, na may nagawa ako, hindi ko alam paano ako babalik. Hindi ko alam kung matatama pa ba to. I just want you to know, and I want to remind you tonight, the Lord understands your language. Kahit nga wala ka pang sinasabi, He understands what you are trying to say. He knows what you are going through. And He wants to be with you. Pero alam niyo po, never naman siyang nawala eh. Never naman siyang wala dyan. It's just so happen na mayroong mga season sa buhay natin, maybe na nung mga okay yung sitwasyon natin, hindi natin siya ganong niraramdam or hindi natin siya ganong hinahanap.
But it doesn't mean that He cannot be found. It doesn't mean that He was never present. Meron lang talagang mga pagkakataon sa atin po minsan na sa ating mga pagkakataon na, Lord, parang hindi kita na, Lord, sinasama mo ba ako? Nandyan ka ba, Lord? Maybe He's expressing a different language. How are you trying to show your love, Lord? Pero lahat kasi yan, kay Lord galing. Lahat ng language na yan, kay Lord yan galing. Lahat po ng bagay na pinag-usapan natin ngayong gabi, it should point us to God. If we are thinking right now na, wow, pinag-usapan namin to, ngayon alam na ni Pastor kung ano yung kailangan ko. Ngayon alam na ni sis or ni brother kung ano yung kailangan ko. So, siguro naman gagawin na nila to. Please, this is not about what we want. This is about how God wants to transform us. It's about how God wants to use our lives as His instrument to show paano ba siyang magmahal. We are not the center of the story. We are not the hero of the story. It's always Jesus. It's always the Lord. So how will you love the Lord this season? How will you express to the Lord kung ano man yung language mo dito? Anong conviction sa atin ng Holy Spirit ngayon? Ano ba yung language na hinahanap sa'yo ni Lord? Manalangin po tayo sa oras po na ito. Panginoon, salamat po sa bawat bagay na ibinaghagi mo po sa amin ngayong gabi. For every language, there is a purpose. For every language, there is a reason. Hindi naman po ibig sabihin na kung isa yung aming primary language, we can never operate in the others. In fact, tinuturuan mo nga kami, Panginoon, na yun ay gawin, na yun ay lakaran. Because now that we've become believers, now that we've become children of God, we understand who we are in you, the focus and the highlight is no longer ourselves. It is you, God. It is your love that we want to flow and manifest over our lives. Yung pagmamahal mo po, Panginoon, ang nais namin na makita ng bawat isa na pinapractice namin, Lord. It's not just the kind of love that we know, but the kind of love that you're pouring into our hearts. Panginoon, dalangin ko po yung bawat isa na nandito po ngayon. Sigurado po naman kami na lahat ng nandito kailangan ng tunay na pagmamahal. At naiintindihan namin naman, Lord, na sa'yo lamang po yun nagmumula. Wala kaming ibang dapat pagkunan. Hindi namin kailangan i-pressure ang kahit na sinong tao para punan yung language na yun sa mga buhay po namin. Because it is you who satisfies us. It is you who completes us, Lord. May we be a church that is known in truly loving one another. May we be a church that lives in the love of God. So dalangin po namin, Panginoon, yung bawat isa sa mga bagay na tinanggap at natutunan po namin ngayon. Ikaw po, O Diyos, ang hindi ka lang example sa amin, Lord. You're not just an example for us. You are the author and finisher of our faith. You are the designer and the definer of our lives. You define why we are this way. You have designed us specifically for a purpose. And even yung mga seasons kung nasaan po kami ngayon, ano mga pinagdadaanan po namin, meron itong hinuhulma sa amin po mga buhay. God, in your love, may we always find hope. May we always find peace, strength, and joy. We receive, Lord, your love. Dalangin po namin para sa bawat isa na nandito as we go through these lessons or
as we dive in deep in even more on our personal time sa salita mo, Panginoon, mangusap ka po sa amin. Marinig po namin yung tinig mo, lalo ka naming maranasan sa amin po mga buhay. We thank you for your word. We thank you for the breath of life. May the fellowship of the Father and the Son, the Holy Spirit be upon each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan naman po natin si Lord ngayong gabi. Yeah, I hope we received something tonight. Hindi man po ako ngayon gabi makakapagtanong ng anong mga takeaways po natin, no, kasi nag-extend tayo. Actually po, no, sorry, stop ko muna yung recording kasi pati yung explanation ko